salamat po sa araw na to. Grabe, Panginoon, malaki ang ginagawa mo sa buhay ng bawat isa. Lord, we are humbled na binibigyan niyo po kami ng pagkakataon mag-train. Bigyan niyo po kami ng puso na teachable. Bigyan niyo po kami ng puso na willing lang talagang magpaturo sa inyo, Holy Spirit. Kayo po ang manguna. Ayaw po namin ng head knowledge lang. Gusto lang po talaga namin, Lord, magpabago sa inyo. Salamat po sa binibigay niyong pagkakataon talaga na matuto. Lord, baguhin niyo po ang aming buhay, Lord. For the sake po, Panginoon, na ang inyong kaharian, Panginoon, ay maisulong talaga, Lord God. Salamat po sa ginagawa niyo sa buhay ng bawat isa. This is our prayer in Jesus' name. Amen. So our topic for today is, you will be my witnesses. Yan. Naranasan niyo na po bang mag-testigo, mag-testify sa korte? Sa korte? No. Nakapanood ng mga courtroom drama. No? So may nasasakdal, may defense attorney, may judge. No? Sabi dyan sa Acts 1:8, sige nga, sabay-sabay nating basahin muna. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria. Sabi po dito, yung unang paragraph po, sabayan niyo lang ako sa pagbabasa. No? Ang pag-witness o pagpapatotoo o ang pagtestigo ay ang huling habilin ni Lord Jesus. Di ba po pag ang tao ay bago mamatay, napaka-importante ng kanyang sasabihin. Tama po ba? Papatawag niya ang kanyang mga mahal sa buhay. Nagsasabi siya ng mga importanteng bagay. No? Minsan nga, nagkakaroon pa ng kapatawaran. Ano? Siya nga pala, yung utang mo sa akin na 20. Okay na yun. No? Mga importanteng bagay sinasabi ng isang tao bago siya mamatay. Ganon din ang Panginoong Jesus. Napaka-importante na kanyang huling habilin. No? Ang witnessing ay evangelism. Alam niyo po, nung una kong narinig yung word, nung bago lang ako, una kong narinig yung word evangelism, natakot ako. Kasi may mga isim sa dulo, parang nakakatakot. Parang ano ba yung evangelism? Pero napakasimple lang po pala ng evangelism. No? Yun ay pag-witness. Pag ikaw ay nag-witness, sinasabi mo ang totoo. Tama? Yung naranasan mo. So, evangelism ay ang pagpapahayag ng mabuting balita, ng bagong buhay na meron. No? Inaalok ng Panginoong Jesus sa isang tao para akayin siya na magtiwala dito at maligtas. So, in short, witnessing at evangelism at pagtetestigo, pag-witness ay iisa lang. You are sharing the good news. You are sharing the gospel. Ang pinakamagandang balita na maririnig ng isang tao sa kanyang buhay. Kagabi po, nasa Lamay ako. And ang dami ko pong kamag-anak doon. Sabi ko, hindi ako papayag na hindi nila marinig yung mabuting balita. Sabi ko, ang hirap kasi may mga nagiinuman. Sabi ko kung sino lang yung talagang nasa wisyo na makakapakinig. Inimbitahan ko po sa loob. Nandun po si Mama. Saka yung tito ko po na namatayan. Sabi ko, hindi na ako papayag na hindi sila makarinig. So, kahit ang tatanda po nila sa akin, mga tito-tita na hindi ko na nakasama for a few years, hindi ko kilala yung iba kong pinsan, inibitahan ko po talaga kasi sabi ko, pag this is my chance. Sabi ko nga, pwede ba magkita tayo nang wala namang patay? Reunion? Sabi, sige, ikaw mag-set. Kasi nakikita na lang tayo, magkakamag-anak kapag may patay. Tama mo ba? Meron nung gano'n, ano? Nakakalungkot man. Pero sabi ko, every opportunity pala na binibigay ng Panginoon, isa chance para mag-share ng gospel. Birthday, lamay, no? Pag may patay, wedding anniversary, kahit ano, pagkakataon, pwede nating i-grab para mag-share ng gospel. Sabi ko sa pangalawang paragraph, ang pagkilos ng Diyos sa buhay ng tao ay dapat lang asahan ng tunay na tagasunod ni Kristo. From the moment na tinanggap mo siya, alam mo na after nun, hindi man overnight yung sobrang ibang-iba ka na. Pero alam mo, simula nung araw na yon, nagbago ang buhay mo. Sino dito nagsasabing hanggang ngayon patuloy siyang binabago? Willing pa rin magpabago. Amen. At nakakatuwa po kasi iba-iba po ang edad natin dito pero lahat gusto talaga magpabago sa Panginoon. No? Ganon din ang pagpapatotoo. Expected yun ng Panginoon. Hindi lang tayo nag-grow. Pero yung gusto ng ating Panginoon, nagiging gusto na rin natin. Tama po ba? Ang gusto ng Panginoon ay makakilala sa Kanya lahat. Lahat ng tao.
pati mga pamilya natin, kamag-anak natin, mga kaibigan natin, mga kapitbahay natin. Yan ang gusto ng Panginoon. So lalong natin siya, habang nakikilala natin siya lalo, nakukumbinsi tayo. Ito ang gusto ng Panginoon. Tama? Ito ang gusto niya. So ang pagpapatotoo o ang pag-share ng gospel ay both utos at pangako. Pwede mo i-underline. Utos at pangako. Hindi mo mararanasan ang pangako ng Panginoon kung hindi mo muna susundin ang kanyang utos. Kagaya ng Matthew 28:18-20. Go and make disciples. Di ba sabi doon, no? Utos. Go and make disciples. Ano yung pangako ng Panginoon doon sa dulo? Na I will be with you always until the very end of age. No? Ang pangako ng Panginoon, anak, kasama kita. Kahit saan ka sumulong, kahit saan ka pumunta, pag magsalita ka para sa akin, yes, kinakabahan ka, yes, minsan hindi mas matanda sa'yo ang kausap mo, pero anak, kasama mo ako. Ako bahala sa'yo. Ako naman ang nagliligtas eh. Tama? Ang Diyos na nagliligtas. Tayo po ay ambassador lang. Tayo ay representative lang. Tayo ay tagasabi lang nung mensahe. Napakaganda. Napakaganda. No? Ito yung tumama talaga sa akin. Kailangan ko narinig ito. Sa School of Harvest. Kasalanan ang hindi pagtestigo. Pwede nyo underline yan. Kasalanan ang hindi pagtestigo. Kung alam mo yung totoo, alam mo na mapapahamak ang tao sa impyerno at hindi niya kayang baguhin ang buhay niya on his own. Kailangan niyang Panginoon, tapos manahimik ka lang. Tapos pinuha na siya. Sayang, ba? Sayang. Kasalanan ang hindi pagtestigo sa totoo. Lalo na kung nakasalalay ang buhay ng kapwa mo dito. Siguro makaka-relate din po ang iba dito. Marami pong pagkakataon na kung pinalagpas. Yung namatay ho, hindi ko yun nasyalan. Sobrang iyak ko. Sobrang iyak ko kasi hindi ko siya nasyalan. Sobrang pinagpapabukas ko. Salamat ko patayin na siya. So sabi ko, pinapabalik. Kasi ganun lang pala kabilis ang buhay ng tao. Yun ang pinaka-iniiyak ko. Hindi dahil namatay siya sa TV. Ang pinaka-iniiyak ko, hindi niya nakilala ang Panginoon. Hindi ako nagsalita. So kumatayo ako dito. Hindi ko sinasabing sobrang gamay kong mag-share. Sobrang galing kong mag-share. Sobrang nag-share ako sa lahat. May mga pagkakamali din ako sa buhay. Pero this time, sabi ko, Panginoon, by your grace, gusto ko mag-share. Ayoko na maunahan ulit ng kamatayan. Susubukan ko lahat ng magagawa ko para maisalba yung mga kamag-anak. Mga mahal ko sa buhay. I-share tayo sa strangers, tama? Lalo na sana pamilya natin. Okay? Sa evangelism, hindi lang physical na buhay ng kapwa ang nakasalalay. Tama ba? Kasi second death ang tinutukoy natin dito impyerno. Kundi ang walang hanggang buhay niya. So, tignan natin, bakit kailangan mag-evangelize? Bakit kailangan pong mag-share? Merong isang simpleng illustration. Umusog ka na, araw ka. May isang simpleng illustration, magbubungkal tayo ng lupa. Tara, bungkal tayo ng lupa. So, may mga nagbubungkal. Hindi alam nung mga taong nagbubungkal kung bakit sila nagbubungkal ng lupa. Isa lang ang nakakaalam. Para magkaroon tayo ng tubig. Kasi pag wala tayong tubig, mamamatay tayo. Tama? Ganon din po sa pag-share. Alam mo sana, kumbinsido ka sana kung bakit ka nag-share ng gospel. Hindi dahil requirement yon sa LID1. Siya nga po pala, ang goal lang natin sa LID1 ay napakasimple. Makashare ka, during itong 10 weeks na to, makashare ka lang po kahit at least isa. At least isa lang po na kaluluwa. Alam ko maraming pinaalala ang Panginoon, even nakaupo tayo ngayon dyan. Kahit isang kaluluwa, mahal sa buhay. May masyaran ka. At ito lang, hindi lang masyaran, hindi lang mailagay sa papel yung name and number. Kung hindi magpo-commit na ma-disciple. Meaning, masa-follow up mo. Lord, gusto kong alagaan ito. No? At the end of the course, by March 20, nagtitiwala tayo na, Lord, meron akong isang disciple. Isang disciple. At napakahalaga nun, no? Di ba isang kaluluwa na nakilala sa Panginoon, nagbiriwang lahat ng anghel sa langit. Kahit isa po. So, sana malinaw sa atin yon. Not just a requirement, pero Lord, tulong lang kasi ang LID. So, gusto ko maging buong buhay ko, ganito ginagawa ko. May LID man o wala. Okay? Number 1, bakit kailangan mag-evangelize? Dahil totoong may impyerno. Minsan may nagtanong, no?
Nakarating ka na ba ng impyerno? Paano mo nasabi, totoo yan? Di ba pag tayo nagtatry mag-share, tapos kakwento natin may hell, tapos pipilosopohin tayo, so makakaranas tayo ng iba't ibang sitwasyon, iba't iba po ang kausap natin. No? So, hihingi tayo ng wisdom sa Panginoon kasi gusto natin mahalin ang tao na yon at hindi debatihin. Hindi natin sila mawiwin sa debate. Mawiwin natin sila sa pagmamahal talaga eh. Panginoon na talaga magsusupply ng words. Pero totoong may impyerno kasi yun ay nakalagay sa salita ng Diyos sa Bible. No? Revelation 21:8, sino may Bible? Revelation 21:8, pwede po ba natin tignan, basahin? Sige, taas lang ang kamay nung nakakita. Sige. Anthony. Okay na kasi. Revelation 21:8. But as for cowards, the unfaithful, the depraved, murderers, the unchaste, sorcerers, idol worshippers, and deceivers of every sort, their lot is in the burning coal of fire and sulfur, which is the second death. Second death. So in other terms, second death is hell. Kumukulong asupre, fiery lake of fire, burning sulfur, yan, description sa impyerno. So pag tayo ay nag-share, hindi naman tayo nag-share dahil nananakot tayo. Nag-share tayo out of love dahil gusto natin maligtas. Winawarningan natin sila. Winawarningan natin. Wag po kayong tumawid, nakakamatay. Ang dami na hong ganun, ano nakalagay. Para lang talaga sumunod ang tao, ano. Pero minsan kahit ano talaga ilagay natin, ito pa, iba na nag-level up na kayo. Wag tumawid, may namatay na dyan. Pero may tatawid pa rin. Kasi alam natin, susunod lang talaga ang tao pag nabago ang puso. Pag nakilala ang Panginoon. So, totoong may impyerno. Isa lang yan sa halimbawa na verse. Marami pa pong iba, no? Pero hindi natin titignan lahat. Isa-isa lang. Pangalawa po, totoo ang kasalanan. Sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Dati may dinalaw po ako, sabi ko malapit sa Easter. Dati pong kaopisina ni Mama. Tapos nag-try po kami mag-share ni Mariel, si Mariel yung kasama ko. Mag-asawa po sila, si Daddy tsaka si Mami. So, nag-try po kami mag-share. Kaso, sabi niya, tumutulong ako sa mahirap. So, aminado naman si Daddy na siya ay makasalanan. Although, sinasabi niya na marami siyang ginagawang mabuti. So, usually, ganun kapag tayo nagbabahagi, no? Iniisip ng ibang tao, tayo rin naman ganun, di ba? Iniisip natin, medyo mabait naman ako kumpara naman sa nakakulong. Kumpara naman kay Napoles, or konti lang naman ang nakupit ko. Pero sa Lord, iisa lang yun, no? Pag nanakaw pa rin. So, pare-parehas. Pantay-pantay tayo lahat. Anong man ang natapos mo, anong man ang gano'ng makalaki yung bank account ko, lahat ay nagkasala. Tama? For all have sinned and fall short of the glory of God. Anong requirement para magpaligtas sa Panginoon? Dapat ikaw ay makasalanan. Tama? Lahat kasi mapapahamak. Kaya kailangan ng tagapagligtas. Okay? Pangatlo, totoong may tagapagligtas. Yun ang purpose, yun ang mission ng Panginoon para iligtas tayo. Kung kaya naman nating iligtas ang sarili natin, bakit pa siya nag-abala? No? Diyos nagkatawang tao, nagpapako sa krus, namatay, nabuhay na maguli. Dahil hindi natin kayang bayaran ang kasalanan natin. At hindi natin kayang lalo na baguhin ang buhay natin. Tama? So lahat dito nakaranas ng transformation. At patuloy na tinatransform ng Panginoon. Ang sabi ng Lord, the best is yet to come for you, no? John 3:17. Sige, sino? Dito na. John 3:17. Very famous ang verse before ito, no? John 3:16. Yung kasunod, tignan natin. Sir May? Sabi po dito sa John 3:17, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Amen. Ang keyword ay save.
save the world through Him. Ayaw ng Panginoon mapahamak ang tao actually. Pero ginagalang niya kasi ang desisyon ng tao. Hindi niya ipinipilit ang kanyang sarili. Pero inaalok niya. So, nasa sa tao ang desisyon kung siya ay magtitiwala doon. So, lahat tayo binigyan ng pagkakataon at lahat tayo ginrab yun. Gusto ko yan. Gusto ko magpaligtas. Gusto ko magpabago ng buhay sa Panginoon. Number 4, totoo ang langit. Yung sumunod na part ng Romans 6:23, anong sabi doon? But the gift of God is eternal life. Buhay na walang hanggan. In short, langit. Ang sarap ng description ng langit, ano? Wala nang luha, wala nang karamdaman, wala nang traffic, wala nang sariling version ko yun. Wala nang korupsyon, wala nang kasamaan, perfect na. So, kagaya nung sinasabi ni Pablo, kung ako naman ay mamamatay, gain ko yun. Kasi makakapiling ko ng Panginoon. Pero kung bubuhayin pa niya ako, advantage pa rin. Kasi meron pa akong pagkakataong mag-share. Siya nga po pala, ang tanging time na tayo makakapag-share ay dito lamang. You cannot share the gospel sa langit. Sabi dun sa audiobook na pinakinggan ko, one thing you can't do in heaven is to share the gospel. Kasi wala nang unbeliever doon. Dito po, now is the time. Now is the time to share the gospel. Meron ng illustration ng kwento na may matandang babae ho, tapos nasa siya, parang liblib na lugar. Tapos meron doon bangin, no? Maraming pumupunta doon, dumadayo para tumalon, magpakamatay. Hindi mag-bungee jumping. Para magpakamatay. Tapos meron siyang signboard na nilagay. Bago ka tumalon, daan ka muna sa bahay ko. Siguro may address. Tapos dadaan yung tao. Tapos ang ginagawa ng matanda, nag-share siya ng gospel. Hulaan niyo kung anong gagawin ng tao. Hindi na siya magpapakamatay. Anong ibig sabihin ng illustration na yon? Kahit ano pa edad mo, kahit ano pa kalagayan mo. Lord, hanggat nakakasalita ako, hanggat kaya ko pa, I will try everything, sabi ni Pablo, by all possible means. I will share the gospel. Kahit sa FB pa yan. Diba? Kahit sa text pa yan. Lahat ng pagkakataon. So tayo ay oportunista. Hindi. Hindi sa masamang paraan. Sa bawat pagkakataon na binubuksan ng Panginoon, gusto nating itry. Wala namang masamang mag-try, ano? Try mag-share ng gospel. Actually, kung ma-reject man o hindi, although masakit, di ba? Pero puntos pa rin yung sa Panginoon. Natuwa pa rin ang Panginoon doon, no? Yung effort mo pa lang, natuwa na ang Panginoon, na tinry mo. So, ganun yung feeling ko nung nag-share ako sa presidente namin. Sobrang nakakakaba kasi English. Kailangan English. Sabi ko, sir, una sa lahat, hindi ho ako nagbibenta at hindi ko kayo balak i-convert sa isang relihiyon. So, kinlear ko lang yon para makinig siya sa akin. Okay. So, sige. May purpose pala kung bakit tayo nandun sa sitwasyon natin ngayon. Hinuhugot kasi ako pag wala ang sekretary. So, uupo ako doon. Dati, nagre-rebelde ako. Ano ba naman to? Nakakangarag kaya mag-utos ang presidente. Sunod-sunod, patong-patong. Sabay-sabay. Pero naintindihan ko na may purpose pala kung bakit ako ang lalagay doon. So, sabi ko, Lord, it's now or never. So, in short, naisiin ko na lang, hindi pa siya tumanggap. Hindi pa. Kasi nagtitiwala ako, habang nandun pa ako sa opisina at hinuhugot pa ako, meron pa akong pagkakataong mag-share. Yung birthday niya, nag-text din ako, gospel ulit. Nagbigay ako sa kanya ng gospel track, Ang Buhay na Hindi Bitin. Naglagay pa ako ng dedication. Hi, dear sir, please take time to read. This is very important. Kasi na-highlight ko pa sa dulo yung sa gospel na mismo. Pero nagtitiwala ako na yung pagtatanim, alam ko, Lord ang mag-grow nun. Bahala ng Panginoon. Sabi ko, Lord, salamat sa pagkakataon. Hindi ko alam, baka ako yung unang taong nakapag-share. Kung ikaw man ang makapagtanim, iba man ang mag-harvest, okay lang. Tama ba? Hindi naman natin goal ay number lang. Diba? Ang goal natin yung buhay mabago. Lord, I did my part. Aalis ako sa kumpanya. Okay po. Kasi ginawa ko po yung part ko. Salamat po. Sa susunod na trabaho, ganun po ulit. No? Ano man, kahit sa school. Ano pa? Number 5, totoong may bagong buhay. At yun ay pinagmamalaki natin. Hindi natin pinagmamayabang dito na ang galing-galing kong bait-bait ko. Di ba sabi kagabi sa klan, ang church ay ospital. Ospital. Pare-parehas lang naman po tayo makasalanan. So, iniimbitahan natin lahat ng makasalanan na
na makilala ang Panginoon, maranasan yung pag-ibig niya. Bagong buhay, 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Sa ibang translation, the old life is past. The old life is gone, a new life has come. May bagong buhay ka na. At kitang-kita mo, kumbinsido ka sa sarili mo na hindi na ito yung dating ako, bagamat binabago pa ako patuloy. Nagkakasala pa rin, pero alam mo, sabi ni, paborito ko itong sinasabi palagi, rinding na siguro yung nasa cell namin. Sabi ni Pastor Ed Lapis, the Christian is not sinless, but he sins less and less and less. Pabawas na pabawas, until later on, hindi mo na ginagawa. Ay, siya ho, sabi ho niya wala siya dito, hindi, joke lang. Ayaw mo nang gawin, wala nang desire na gawin yung kasalanan mo. Dati umiinom, wala nang amor sa'yo yung amoy ng alak. Gawain ng Panginoon. Dati namumulaklak ang bibig mo, ngayon chicharon na lang ang namumulaklak. Ngayon, kikilabutan ka na pag maliliit na bata, lulutong ng sinasabi. Pero alam mo, dati ikaw ganun. Alam mo, na-transform ka ng pag-ibig ng Panginoon. Hindi mo yan kaya. Sinubukan kong i-unlearn ng pagmumura, pero bumalik lang ulit. So, totoo ang kanta. Gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Lord lang talaga. Napakagandang alok talaga nito sa tao. Alam mong sobrang problemado. Di ba isang way yun? Para makaminister, problemado. Ay, pagkakataon ito, pag problematic, papag-pray ko to, no? Ano pa? Number 6, totoong may adhikain. May goal din ng Panginoon that not everyone should perish. No? At makakilala sa Kanya. Ang isang taong mahal natin, gusto nating sundin. Kasi alam natin hindi tayo mapapangamak. Sa pag-share, actually marami nagbuwis ng buhay. We are really blessed. Napanood ko po yung Streams of the Desert. Ang ginagawa ng Panginoon sa Middle East. Naiyak ako. Yun yung lugar na may ISIS. And yet, Christians are willing to throw away their lives. Sabi nung nagsasalita doon, pwede niyo pong panoorin yun, pinost ko yata sa SBU. Sabi niya, now is the time to come here. Imbis na umaalis yung mga tao, nag-flee. Now is the time to come here. Tapos sabi nung isang Muslim po doon sa refugee camp, tent lang. Sabi nung Muslim, nakikita ko pa lang na kumakanta yung mga Kristiyano, nag-worship. Alam kong totoo. Iba eh. So, worship singing pa lang, iba na eh. May nararanasan ka na, may nararamdaman na, unbeliever pa yun. No? Tapos, sobrang naiyak ako, may binabaptize. So, Muslim eh. Tago. Kasi pag nalaman, di ba? Church sa Iraq, sabi nung Iraqi na nakakilala sa Panginoon. Alam nyo, dati, hirap na hirap kami mag-share ng gospel dito kasi grabe talaga ang persecution. Buhay mo talaga kapalit. Pero ngayon, dahil salamat sa ISIS, ganun term niya, salamat sa ISIS, pinadaling nila ang goal namin, ang mission namin, makapag-share ng gospel. Grabing perspective yun. So, after watching that, naisip ko, bakit sa Pilipinas? Libre magbukas ng Bible, libreng-libre magkwento tungkol kay Jesus. Tapos, ako, personally, ito nararanasan. Minsan, takot na takot pa akong magkwento. Bukas na lang. Kagaya nung nangyari sa pinsan ko, naunahan ako. Kasi nahiya ako, tinamad ako. So, ganun pala talaga kabilis ang buhay ng tao. When is the best time to share the gospel? Now. Hindi sila sila talaga yung sasadyain natin. Kung ginagawa yun sa Iraq at Syria, na sobrang bawal, sobrang tindi ng persecution, dito po malaya po tayo mag-share. Let's take advantage. We are free to share the gospel. Okay? Ano pa? So, doon sa number 6, pwede nating ilagay dyan yung verse na Matthew 28:18-20. Ito ang puso ng Panginoon. Sabi ni Pastor Dennis Roldan, former na artista po. Ito ang kiliti ng Panginoon. Gusto mo siya mapasaya? Kwento mo siya sa iba. Number 7, totoong may kapangyarihan. And that is our memory verse, Acts 1:8. Ang kapangyarihan ay binibigay ng Panginoon
for one purpose, para ikaw ay maging powerful witness. Ang kapangyarihan ay para sa pagtitestigo. Para dun yun. So, anong pipigil sa'yo? Nakaback up sa'yo ang Panginoon. You are unstoppable. Pag na-realize mo na, kasama ko naman ng Panginoon, ma-reject man ako, hindi. Nakasalalay sa Kanya yung, iwan ko sa Lord yung result. Basta I will do my part faithfully. Lord, bahala na po kayo. Nasabi ko na, thank you. Okay? So, yung power is at your disposal. It's available. Kung gusto mo magpatotoo, hihingi tayong kapangyarihan sa Panginoon. He will enable us na magkwento tungkol sa Kanya, mag-share ng gospel. Ano man, sino man ang iyong kausap, presidente man yan o janitor man, mas matanda sa'yo, mas bata sa'yo, atheist man yan, di naniniwalang may Diyos, or agnostic, yung parang baka may Diyos, baka wala, mga ganun, no? Or lesbian, or gays, kahit ano, drug addict. Meron po kami kasama dito, meron po tayong kasama namin, nangangarap po, makashare sa prostitutes. Ako nangangarap sa drug addict, so, kanya-kanyang pangarap yan. Dalhin natin sila lahat sa Lord. Kahit ano pa naman ang status niyan, kahit mayaman yan, diba? Kailangan nila ang Panginoon. Sabi dito, para maakay mo ang mga tao, dapat kang mamumuhuna ng patotoo, pagmamahal at panalangin. O, tignan natin, dun po sa unang part, patotoo. Sa patotoo po, dapat daw makita ang ating pamumuhay. The Christian life is 90% life and 10% talk. Nalulungkot po ako sa opisina, sabi po ng ibang opisina nag-o-observe po ang unbelievers. Sorry, but ibayin na natin ang term. Not yet believers. Nag-o-observe po sila. Ang mensahe natin sa mundo, hindi po kami perfecto na patawad lang. At patuloy na binabago. Nagko-compare sila, bakit siya ganyan? Hallelujah, hallelujah, nakikinig pa sa YouTube ng Christian songs, tapos ganito ugali. Nakakalungkot. Pero pwede naman natin sabihin na binabago lang po. Binabago lang po. Relax lang. Hindi ko kami perfecto. Hindi pa tapos ang Panginoon, no? Pero gusto natin makita talaga ang pamumuhay natin. No, meron po tayong kapatiran, no? Sabi nung ate, alam ko kumbinsido ko kasi nagbago kapatid ko. Dahil lang doon sa pamumuhay, nakikita pala. Sabi ko doon sa sister-in-law ko, nung kasama kong nag-share kagabi, nandito siya Tuwa ako kasi may ginagawa pala yung Panginoon. Ang tagal ko na nag-share sa kanya ng one verse Tapos sabi niya sa akin, alam mo, gusto kong tanungin kung paano nag-share siya kahit hindi ko alam kung tumanggap. Nung time na una ako nag-share, hindi pa siya tumatanggap. Ang tinuturo niya yung kuya ko. Na sobrang pasaway talaga. Pero this time, kagabi, hindi ko alam, pero I grabbed the opportunity, nag-share ulit ako sa kanilang grupo sila. Nagbabasa pala siya ng Bible sa gabi. Yung Bible na Tagalog nandun sa kwarto. So, nagbabasa-basa siya. Tapos, nung Christmas, humingi siya sa akin ng buhay na DVD, namimigay din siya. Sabi ko, I pray that this time, hinug na talaga siya. At tumanggap siya paggabi. So, nakakatuwa kasi sabi ko, Julie, di ba, kitang-kita mo yung pinakamapangit kong ugali sa bahay. Sa bahay, kitang-kita pag sumasabog tayo sa galit. Pero di ba, alam mo na may nababago. Hindi ko naman siya tinakot. Pero oo naman daw, meron naman daw nagbabago sa ko, Lord. Alam mo naman kung gaano ako kasablay. Meron akong mga weak points. Tama po ba? Lahat tayo may mga weak points. Kita-kita tayo sa loob ng bahay, lalo na pamilya natin. Pero umiiyak tayo sa Lord, pamilya natin. Nasa kabila ng kahinaan natin, makikita pa rin yung pagbabagong ginagawa sa atin. Okay? Ano pa? Paglingkod. Gumagawa tayo ng mabuti, hindi tayo nag-expect something in return. Namumuhunan. Pag-aalaga. At pagmamodelo. Hindi po yung pagmamodelo na. We are modeling our lives. Tumatawid ka sa tamang tawiran. Yung balat ng candy, hindi ko talaga makakalimutan ito. Natutunan ko sa Sunday school, balat ng candy, na-convict siya. Hindi sa itapon sa ilalim ng kung anong jeep. Lagay niya sa bag niya. Sobrang tumama sa akin yung sabi ko, oo nga balat ng candy, lagay ko sa pulsa ko. Bakit ba? Diba, pinakaulo nagkakalat tayo. So, grabe, disiplina nagsisimula talaga sa taong binago ng Panginoon. Sumusunod tayo sa batas kasi sumusunod tayo sa Lord. Sa pamumuhunan naman ng pagmamahal, yan.
Christians are the best lovers. Yan. No? Bakit? Kasi nakaranas ka ng pag-ibig ng Panginoon. Tama ba? Kaya hindi mo sinusuko ang ipag-pray ang nanay at tatay mo or ang anak mo. Hindi mo sinusukuan kasi alam mo mag-uumapaw ka ng pag-ibig ng Panginoon. Kaya ka nagpapatuloy, hindi mo sinusukuan, hinahabol mo pa rin dahil sa pag-ibig ng Panginoon. Patuloy mo nararanasan. Kung sarili mo ng lakas mahalin yung tao, mauubusan ka. Tama? So gumagawa ka na mabuti hanggang sa maranasan niya na Lord na talaga to. Nagiging bukas na yung tao. The more you serve, the more you love. Alam niyo yung napakahalaga pala nung word na or sentence na, kamusta ka? Huwag yung baliwalain yun. Or how can I pray for you? Minsan humingi tayo ng prayer request na doon tayo nagsisimula, namumunan. Or kumusta ka? Alam niyo, meron hong mga tao, nangyari mo ito sa akin, oh. Ang sungit ng itsura niya. Talagang parang iisipin mo, ayoko itong dumikit dito. Yung pala, nung kinausap, may problema. So, hindi mo alam kung anong dinadaanan ng taong nakakatabi mo sa sasakyan or nakakasama mo sa opisina or sa school. Hindi mo alam kung gaano kabigat ang dinadaanan niya. So, napakahalaga na may makikinig sa kanya. Magpapakamatay, gusto niyang may makikinig sa kanya. Buhos niya yung sama ng loob, yung bigat ng buhay. At alam mong hawak mo ang solusyon. At yun ay si Jesus. Namumunan ka ng pag-ibig. Okay? Ano pa? Sa pananalangin naman. Tignan natin. So, may mga levels of prayer. Una, you are praying for them. Ang tawag dun ay intent. Intent. Other term, intent. Praying for them, Lord. Si mama ko. Lord, si ate ko. Lord, yung classmates ko po. Pangalawa, pray with them. Isang opportunity ay problema. Tama ba? Uy, pagkakataon. So, pwede ba kitang ipag-pray? So, naririnig niya, pinag-pray mo siya. You pray with them. No, una, you're praying for them. Di nila alam. Ngayon, hahakbang ka. Malaking hakbang yun, ha? Tuwa ang Panginoon doon. Pwede ba kita ipag-pray? Ano ang problema mo? Ikaw. Ay, ganun ba? Sorry, ano ba nagawa ko? Bakit? Pwede naman magpakumbabay. Tayo pala yun. Pero ano man ang kanyang sitwasyon gusto natin ipag-pray. Simple lang naman ang prayer. Hindi naman kailangang English or mabulaklak. Diba? Simple lang, Lord. Pagalingin niyo po siya. Sa pangalan ni Jesus, I challenge everyone to lay your hands on sick people and they will be healed. Ulitin natin yun. No? Minsan may pagkakataon na estudyante po dun sa Yamaha School of Music. Sakit ang ulo. Oo, kahit masakit ang ulo, sipon, o kaya kahit ano, cancer, lahat. Pinag-pray ko nung Friday, nakausap ko na Monday. Kasi, natatakot pa ako nung na malaman, wala epekto. Kasi ang Panginoon naman kumikilos, iba't iba, di ba? Supernatural, agad-agad. Or minsan proseso, no? Hindi agad-agad. So, lahat ng possible means ginagawa din ng Panginoon para mag-heal. Pero nung Monday, nagulat ako, sabi, siya pa yung humabol sa akin. Ate Uni, gumaling yung sakit ng ulo. Marami po tayong mga kapatid na nakaranas ng supernatural healing. Ang dami po namin yung napanood na documentaries na pinagagaling on the spot. Pero sabi ko, Lord, gusto kong maranasan yan. So, iilan pa lang mararanasan, pero sabi ko, Lord, kasi sabi ng Lord, ang encouragement ng Lord, anak, try ka ng try. Huwag ka sumuko, pray ka ng pray. Try ng try. Mararanasan mo din yun. Okay? Ano pa? Number 3 is confession of faith prayer. Dinalaw mo, pinag-pray mo muna, di ba may problema? Tapos next time, Lord, ito na ba? Ito na po, mag-share na ako, no? Kung ano man paraan, 1 verse, 4 SN, ano man, no? So nag-share ka na, tapos gusto niyang magtiwala, gusto niyang magpaligtas. Yun yung confession of faith prayer. Denied mo siya sa prayer ng pagtitiwala, ng pagtanggap sa Panginoong Jesus. Yun yun, no? Sinner's prayer. So, kung hindi kaya natin ginaguide, kasi baka hindi na alam, masasabihin, no? Kasi sinasabi natin, hindi ito magic, hindi yun sa words, no? Pero kung nagtiwala ka, nagsisi, at nagpaligtas sa Panginoong Jesus, that's it. You are saved, no? Sumunod, encouraging good news prayer. So, once na yung nasyaran mo, inalagaan mo, nag-commit siya, no? Pinumunanan mo pa ng masyadong maraming time and pag-ibig, nung hinuhubog din,
nakakatuwa na darating na yung point na siya naman ay i-encourage mo na mag-pray para sa ibang tao. So dati pinagpipray mo lang siya. Ngayon siya na nakakausap mo, nagpipray na para sa iba. Pray ka na, Lord, yung inaalaga ako, sana po magkaroon din sila ng burden na maligtas din po yung mga magulang nila. So yung pinag-uusapan ninyo. No? Kaluluwa na. Tawag doon, soulnyak. Adik sa kaluluwa. Soulnyak. Okay? Sabi po doon sa gulong paragraph, gawin mo itong regular para mabuong isang relasyon sa aakayin mo. Dahil ang gusto natin, discipleship is relationship. Nagsisimula tayong mamuhunan sa Kanya, hindi pa siya nakakakilala sa Panginoon. No? Tapos pag nakakilala na, praise the Lord. Lord, ngayon naman, gusto ko siyang alagaan. Ayoko la, pagka-share ko, batay. Spiritual abortion yun. Gusto natin, hanggat kaya natin, kung talagang tayo mag-aalaga sa kanila, sinabi ng Panginoon din, we will be faithful na alagaan sila. Okay? Ano pa? Ang gawain ito ay tulong sa'yo para maihayag mo ang mabuting balita. So, ang encouragement sa atin, in conclusion, mag-intent tayo. Let's start praying for, alam ko ginagawa niyo na po ito mga kapatid. So, ito ay confirmation ng PEN. Kaya tulong lang talaga LID. Mag-intent tayo, no? Isa sa assignment natin is mag-pray tayo ng 3 tao. 3 lang po. Prayer of 3 ang tawag doon. Pray for 3 people. O, suggestion ko po, after ng class, pwede na kayong sulat nyo sa notes nyo. Sino ba papag-pray ko? Alam ko may ini-impress ang Lord. Ang dami. Pero 3 lang muna, baka ma-overwhelm kayo. 3 lang muna. No? Mag-intent ka. Pag-pray mo sila. Ang tawag doon, pinagbubuntis sa panalangin. Mga tao dito, may nanalangin po sa'yo, kaya ka nakakilala sa Panginoon. Sobrang nakaka-humble yun, na may taong nanalangin sa'yo. Tatawag sa akin ng kaklase ko nun, para lang tanungin ako sa prayer request ko. Ako naman, o sige, kahit ano lang eh. Kasi hindi ko naintindihan, pero pinuhunanan niya ako ng pagmamahal. Sobra talaga, sobra. Kaya ako nandito dahil ginamit siya ng Panginoon, sumunod siya eh. Sumunod, mag-invest ka. So, pray ka, di ba? Pag nagkita kayo, imbis na iwasan mo, babatiin ko to, baka may problema to O kaya, kung kahit man, maganda man ang buhay niya, ano man, no? Kukwentuhan mo, no? Nakikinig ka sa Panginoon, nakikinig ka rin sa Kanya, ba nakikipagkwento, Lord, paano ko siya mabibless? Libre ko ba ng cornic? Ano ba? Libre ko Starbucks, sa mga social, libre ko lang. Sa may mga, ano dyan, pera. Ano man, no? Kasi pag nag-invest ka para sa isang kaluluwa, alam mong worth it. Ang pera, kino-convert natin to internal riches by investing sa kaluluwa. Sagot ng Lord yan. Kala mo ba, maubusan ka? Hindi. Lord ang papalit, magpapalit niya. No? So, gusto natin, let's be creative. Lord, ito na, labasan na ng creative juice. Lord, paano ko siya maaabot? Manonood ba kami sine? Ano ba, Lord? Puntahan ko sa bahay. Lord, nagtatago. Paano ba to? Pinalalambot din ng Lord yung puso. So, tayo try lang ng try magmahal. And may mga rejection parts din naman doon, di ba? Gusto mo kausapin, ayaw. Tanungin mo ng prayer request, wala. Di ba, minsan ganun prayer request, wala po. Okay lang, sige, pag-pray mo na lang kung ano ini-impress ng Lord. Ano pa? Kaka-invest mo na kaka-invest habang nakikinig ka sa Panginoon. Pag sinabi niya, not now is the time. Eto na! Nanginginig ka pa, no? Pero Lord yun, no? Pwede nyo na yung time na mag-share ka ng gospel, no? Mag-invite ka na. Ibig sabihin ng invite, it's either invite mo sa cell, invite mo sa ating church service, for the purpose na masyaran sila, makapakinig ng mabuting balita. Di ba may altar call si Pastor Parage, no? So, lahat ng pagkakataon gusto natin, no? Sa cell group, pwede natin sharean pagkatapos o during, no? Ito pa, ang invite din, ang ibig sabihin din nito ay actual na pag-share ng gospel, no? Tumanggap man siya o hindi, yun ay counted as invite. O, di ba, grabe, no? Effort pa lang. Na-bless na ang Panginoon. Effort pa lang. So, malinaw po ba pagdating sa ano? Intent is praying for them. Let's pray for 3 people. Invest is mamuhunan ka ng pag-ibig sa kahit anong paraan. Hiningi mo ang prayer request, which gagawin natin this week. Sa number 2 na assignment, pwede, may prayer card po sa office, sa church, pwede po tayong humingi, or pwede lang ilista natin. Hingin lang natin yung prayer request ng isa sa mga pinagpipray natin. Ikaw, kung gusto mong excellent, hingin mo prayer request ng 3, nasa sa'yo po yun. Hingin lang tayo ng prayer request as pag-pray natin. Hakbangan natin ito natutunan natin. Okay ba? Gagawin natin? Amen. Mamuhunan ka sa buhay niya. Pag-pray mo yung prayer request niya. So, number 3,
Yan po, personal witness report form. Sino po dito ang familiar na sa personal witness report form? Familiar na? Taas lang po ng kamay. Personal witness report. Yun po yung inire-report natin sa ating cell leaders. Hindi po tayo by numbers lang dahil pamparami. Ang gusto po natin, bilangin yung kaluluwa kasi souls count. We count souls because souls count. So, nami-measure natin, ay grabe yung nasirang ko 5. Isa pa lang na follow up ko. Naku, kailangan kong balikan yung 4. It helps. It helps us, no? So, gusto natin tulungan ang ating mga leaders kasi nire-report din namin ito. Kina pastor at kina ina, no? Gusto natin maging faithful. Submission ng reports ay submission din sa ating leaders. So, let's be faithful dito sa bagay na to. Malinaw po ba? Meron po tayong report form na available din po sa office. So, kung medyo malabo pa po, pwede po tayong magtanong sa cell leaders. Kasi ayaw naman natin mag-report na hindi tayo sigurado, tama? So, gusto natin linawin yung bagay na yun. Okay? Number 4. Ipakita ang devotion sa buong linggo. Yun. Dati, nakukonsyos talaga ako. Nakukonsyos talaga. Pero I assure you, mahal kayo ng mga disciples nyo. Kaya kayo nandito. Dating gulo pa ng sulat ko eh. Sinasadya ko eh. Naiiyak ako kayo eh. Pero ngayon, nagpabago sa Panginoon. Anytime that you will ask, I will give. So, may bungal man ang devotion mo, okay lang. Pero, ini-encourage tayo ng ating disciples kasi it's for us. It's not for them, it's for us. Devotion is your recharging station. So gusto natin maging tapat doon, makita. Sige po, ito po. Sobrang nakaka-bless isang disciple. Hindi ko pa nang tinatanong, pinakita na eh. Tignan niyo po, grabe. Ano pa, number 5. Grabe, exciting po ito. Magbabasa tayo ng libro. Yay! Ay, hindi excited. Ganun ba ka? Hindi, joke lang. Napakanipis, Jella. Asan yun? Yung sample, yung libro. So, wag po kayong pumayag na alis kayo na wala kayong kopya, ha? Ay, ganito po, introduction and preface pa lang ang ating babasahin. So, pwedeng sabay-sabay tayo magbasa. Kung may libro kayo niyan, pwedeng i-advance reading. At the end of this course, isang reaction paper lang po. Ano natutunan mo? Ano nag-strike sa'yo? Anong gagawin mo? Ganun lang po. Please, wag niyo lagpasan na 2 pages. Isang page lang. Yan lang po. So, yan po, yung babasahin. Master Plan of Evangelism. Kulang. We will provide ilan ang kulang. Sinong wala, mamaya, pasabi na lang po. Ibig sabihin, hindi namin expect na ganito talaga karami. Praise the Lord. Ano pa? May Bible reading tayo. Aside from our devotion, gusto natin goal natin mabasa John to Acts. Sabi ko sa Panginoon, Lord, mabagal ako sa devotion eh. Gusto ko sana may Bible reading outside. O, ito na yung sagot. Sasabay din ako. John chapter 1 to 5 lang tayo this week. Basahin lang natin. Tapos po tayo ay may memory verse, Acts 1:8. Kagaya po ng sabi sa orientation, napakadali lang din ito. 4 o 3 blanco lang. Nuntayin po namin buong verse. But we want to help you. Importanteng word lang. Yung mga da, yung mga in, joke lang. Gusto namin yung keyword ang maintindihan. Yung keyword talaga ang matandaan. Okay po? Meron pong katanungan? Sino pong may question? Yes po. Ito sa learning activity. Yes po. Number 5. Number 5. Yes po. Master I plan. suggest na we will discuss this sa grupo. Kasi, alam nyo, ang pinakamahirap ay yung beginner. As a teacher, kahit alam mo, nag-graduate ka ng pagka mag-teach ka, talagang mangangapa ka. So, I advise na we will discuss this, especially mga introduction. How to introduce, especially yung dalawang klase yan po yan, yung mga educated na nominal Christian, yan ang mahirap ng pasukan. So, if you are not prepared, you will have any, kagaya ng mga maestro ang nag-try, there's a revelation plan. So, at least yung revelation plan, pag-introduce mo doon, at least mga step by step na, kasi that is the crucial part ng kunyan, evangelism, personal evangelism, di ba? So, yan ang, there should be a lesson plan or an outline so that when you witness, meron ka, at least meron kang guide. Yes. Opo. Kasi kung
halimbawang yan 360 ng ano mo, Opo. kung mag-ano mo, at least meron ka na, guys. Yan ang talagang mahirap ng ano, ay nabasa ko ni Juan, siguro alam niyo si Billy Graham. Yes po. He is a pastor, international pastor. Sabi niya, yung ano niya, yung biography niya, he prepared a sermon, apat o 5 sermon, for 5 occasions sana. Because yung nininervyos, kasi that is the normal human nature natin. Yes. We had that nervyos, Yes, yes. fear of rejection, at saka nagwawala. Hindi mo ngayon masunod yung gusto mo. So, kailangan meron kang guide. Opo. Ayan ang ano. So, yan ang ano ko. Opo, salamat Kuya Joby. Ang Ang suggestion ganda. ko. Opo. Kasi beginner talaga. Yes. Whether we graduate dito, halimbawa mag-graduate dito, I bet kung wala pang experience, he can have a personal witness. Okay? Thank you po. O, napaka magandang point po. Magandang point po ni Kuya Joby. We will step by step. Oh, yeah. Yes, step by step. Initial, Yes. ano, Yes. halimbawa. Iba-iba din po, no? Yung marketing ba? O how to sell a product. Di ba? That is the strategic in Amen. in Thank you po. approaching. Yes, exactly. Tapos sabi, may magandang point si Kuya Joby, there is fear. Tama? Lahat kinakabahan. There is a fear Yes. and rejection. Yes. Ano? Yes. So yun po yung pinapanalangin natin, Lord. How can I step out, Lord? How can I speak up? Amen. So, habang tayo nananalangin. Tapos tama po. Kaya dahil tayo nandito sa training din, habang tinutulungan din tayo ng ating disciples at ng ating pastor din, no? Gusto natin magpa-train. Lord, paano ba? Ayokong basta sumabak ng hindi ko alam. Tama po, no? Kaya tayo nandito rin, no? So, tutulungan din tayo ng NID at ng ating disciples how to share the gospel, step by step. Okay po? So, thank you po, Kuya Joby. So, aside from learning from the book, aside from reading, gusto natin, Lord, help us to apply. Paano ba? And nakakatuwa po minsan may yung parang simulation po. Paano kung halimbawa ganitong klaseng tao, ganun. So, iba-iba po kasi makakaharap natin, tama po? So, iba-iba talaga. We want to learn how to adjust. No? Salamat po. Grabe. Napakaganda pong suggestion po and point po. So, we will discuss more sa mga susunod na topics. We will discuss those steps. Okay po? So, habang may natututunan tayo, minor na theology, importante, gusto natin, Lord, yung matututunan ko, paano ko po, anong relationship nito sa aking masyasharan? Magagamit ko ba ito? So, yun talaga palaging goal natin. How can I use this para ako ay makawin? Ako rin mismo ay kumbinsido sa aking pinaniniwalaan. Tapos, ang puhunan talaga natin pagmamahal. So, let's start praying. Let's start praying for these 3 people. Tapos, excited tayo magpa-train. Tama po? Okay, so let's pray. Lord, thank you so much. Lord, salamat po sa aming natutunan ngayon, Lord, that we are called to be witnesses. Hindi mo po kami niligtas para dalhin lang sa langit. We are still alive and we have a mission. Lord, may this not be just an obligation, Panginoon. May this be our passion, Panginoon. Lord, habang binabago niyo po ang aming puso, habang binabago niyo po ang aming buhay, Panginoon, nawa mag-shine po talaga ang aming buhay, Lord God. Nawa makita po talaga ang gawa mo sa aming buhay. Lord, we will step out in faith. Tulungan niyo po kami, mga tao po aming ipagpipray, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Lord, na mahalin po talaga sila. At pag nag-step out po kami sa paghingi po ng prayer request o sa pamumuhunan ng relasyon po, Panginoon, tulungan niyo po kami. Guide us, Holy Spirit. And nananalangin po kami that later on, Lord, magkakaroon ng pagkakataon na talaga makapag-share kami. In the meantime, Lord, tulungan niyo po kami even sa pag-i-invest po sa kanila, Panginoon. Lord, salamat po. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon. Sabi niyo po, you will give us power, Panginoon, to become witnesses. Lord, we want to avail of that power. Panginoon, kaya po kami nandito, gusto po namin natuto. Lord, marami pong salamat sa pagkakataon na ibinibigay ninyo. Lord, bless niyo po ang bawat isa, Panginoon, for their time, their effort, their sacrifice. Help us, Lord, na patuloy pong makinig sa inyo, Panginoon. Lord, may you also bless yung mensahe din po mamaya, Panginoon, sa mga makikinig mamayang second service. Lord, kayo rin po ang magligtas, Panginoon, kung meron pong mga bisita mamaya na mamamahal po namin sila, they will feel welcome and love. Just like what you did to us nung unang punta namin sa church, Panginoon. Lord, salamat po. In Jesus' name. Amen. Thank you po. God bless you.
Ay, mga kapatid, ito lang po, isa lang po pabor, bago po tayo umalis, pasign lang po sa ating attendance. Pirma po, pirma po. Kahit initial lang po. Yan, salamat po. Mapapatay.